Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Hello po sa inyo lahat. Napaka swerte dahil napagbigyan na naman tayo ng pagkakataon, no, para makapag-vlog ng mga bagay tungkol sa ating airsoft. Napaka-importanting mapanood nyo itong vlog na to, kasi dito nakasalalay mga airsoft yung tamang mapipili ninyo, no. Marami kasi nagre-request sa atin na i-vlog to para medyo mas maunawaan daw nila, no, yung kaganapan na nangyayari doon sa airsoft, kung ano yung dapat, kung ano yung tama, no. Okay, itong nandito sa aking kaliwa, no, hindi ko lang alam, pero sa inyo kanan to, no. Dito sa aking kaliwa this is the, kung tawagin, is yung mga components, yung puso, yung utak ng isang AEG. Okay? Ito, nandito, makikita nyo, kompleto yan. Ito yung normally na makikita nyo sa sa loob ng isang AEG. Okay, ito. Yan, ha? Yan, napakita. Okay? Then, versus, sabi nga, versus is, ito naman yung ginagamit natin sa GBBR. Yan. Ito yung mga components na makikita nyo sa GBBR. Kung tutusin, simple lang, di ba? Hindi komplikado, hindi mahirap aralin, hindi mahirap alamin. Okay? Yan yung mga yan. Okay? Actually, may kulang pa rito. Ito, the green gas. Yan, yan ang pinaka ginagamit sa GBBR. Ito naman yun sa AEG. Okay? GBBR, ang tawagin yan is gas blowback rifle. Okay? Ang AEG, automatic electric gun. Ang AEG is powered by a battery. Ayan, nakalimutan ko lang ilagay. Sorry, no? Yan. AEG powered by a battery. And the battery is powered by a charger. Okay, tayo yung charger. Yan. Okay? Ang AEG, ulit is powered by a battery, then the battery is powered by a charger. Ayan, okay, no? Ang charger is, ang battery is pinapagana niya ang motor. Okay? Ito yung motor. Ngayon, yung motor, sa pag-ikot ng motor, this is what do we call the gearbox. Okay? Sa pag-ikot ng motor, ang pagpiga ng spring. Okay? Dito sa loob, may mga gear yan. Regarding dun sa laman loob ng gearbox, another topic na lang natin yon, kasi masyadong haba yung vlog natin. Okay? Sa pag-ikot ng motor, ang pagpiga ng spring. Ayun yung spring nasa loob. Okay? Sa pagpiga ng spring, ang pag-pump ng piston doon sa cylinder. Okay? Sa pagpiga ng spring, ang pag-pump, nagpo-produce siya ng air. Okay? Air. Ngayon, yung air na yon, yun ang lalabas sa air seal nozzle. Okay? Paglabas ng hangin sa air seal nozzle, yung bala na nandun sa hop-up chamber is pinipigilan ng hop-up rubber. Okay? Sa pagputok nito, sa pagbuga ng hangin, yung hangin na pupunta sa air seal nozzle, papunta sa hop-up chamber, ang magtutulak dun sa bala palabas sa inner barrel. Yan, okay. Konting preview lang muna yan. Ayaw ko kasi ayaw kong mapuno yung pag-iisip ninyo. Kumbaga ma-loaded masyado, no. Ayaw kong maguluhan kayo. Kaya konting lang muna yan. Ngayon pagbabanggain natin, no? Ganun ang iba-iba naman pagdating sa GBBR, okay? Ito yung sa GBBR. Sa paglagay natin ng gas dito sa magazine, okay? So alam nyo naman, ang GBBR is gas dependent. Nakasalalay yung lakas niya, nakasalalay yung operation niya, nakasalalay yung pag-power niya sa paggamit ng green gas. Okay? Sa paglagay ng green gas sa magazine, ito si magazine is ilalagay natin sa rifle. Okay? Ngayon, pag kinasa na ang rifle at pinindot ang trigger, sa pagpiga natin sa trigger, ito yon. Ito yun. Papakita ko sa inyo. This is the fire control group. Ito. Ayan ha. Okay. Yan.
Okay, yan. Sa pagpiga natin sa trigger, okay, is gagana itong hammer assembly. Sa paggana nitong hammer assembly, ang pagpalo niya ang pagpalo ng valve knocker dito sa output valve. Sa pagpalo sa output valve, bubuga dito ng hangin papunta doon sa half-up chamber and doon sa bolt. Ito yung bolt. Okay? Ngayon, kaya nagbo-blow back kasi ito umaatras to. Ito yung nagbibigay ng blowback. Okay? Umaatras to. Okay? Ito yung mismong pumapalo, umaatras. Ito yan, ganitong itsura niyan, mga ka-airsoft. Sandali lang, ha? Yan, ganito. Ayan, o. Ayan, o. Kung makikita nyo to, itong part na to, rubber to, at saka ito, yan. Yan, ha? Yan. Yung dalawang part na yan, rubber, yan, at saka ito, yung nozzle, sasanib puwersa yan. Ganyan ang itsura niyan. Okay? Ngayon, pag kinasa mo, aatras yan, pak, maglo-load ng isang bala ang nozzle doon sa half-up chamber. Okay? Pag kinasa mo, maglo-load na. Ngayon, sa pagpiga mo ng trigger, puputok na ngayon yan. Dahil maglalabas ng bala, dahil maglalabas ng hangin, okay, itong mismong magazine. Yan. Okay? Yan yun, no? Pinaliwanag ko lang sa inyo yung basic lang, yung kung paano yung operation na nangyayari. Okay? Ngayon, ito, kaya ako naglabas nito, gusto kong ipakita sa inyo yung different types of hammer assembly. Ito yung buong hammer assembly ng mga GBBR natin. Okay? Mostly nasisira to, lalo na pag hindi tayo naglalagay ng silicone oil, hindi tayo naglo-lubricate. Pag hindi tayo naglo-lubricate, prone sa pagkasira to. Okay? Yan, ha. Ito yung itsura nun. Okay? May other option naman tayo, which is yung mas matigas na magnet, na parts, no? Yung mas matigas. Ano yun? Yung fire control group na mas mga branded. Like this one, no? This is a example of a fire control group. Ibig sabihin, yung laman nito nandito lahat. Okay? Parang ito kasama yung mismong gearbox, no? Pero kung gusto mong bumili ng separate na laman loob, which is mas maganda kasi itong separate na to is a full CNC steel. Compare dito, hindi to steel. Alloy lang to, okay? Alloy lang to. Ayan, ha. Hindi siya steel. Ang mga steel dito is yung mga shafting. Okay, no? Pero alloy lang siya. Ay, sorry. Alloy lang siya mostly. Ayan, alis pa natin tuloy. Dali lang. Okay, anyway, saka ako na ikakabit. Alloy lang siya mostly, ha? Yan. Lagay na natin dito. Baka maganda palit-palit pa. Yan. Okay? Yan. Alloy lang siya mostly. While ito, this one is a full steel. Ayan, kung makikita niyo, di ba? CNC full steel itong parts na to. Ito yung fire control group. Ito yung nakikita natin sa loob ng GBBR natin, sa trigger, sa hammer assembly, sa trigger assembly ng GBBR natin. Okay? Yan yun. Okay? So, ngayon, dadako tayo rito. Bakit? Muna natin, isa-isahin natin. Ngayon, dako muna tayo sa AEG. This is the motor. Okay? Example of motor, may mga upgraded, may mga mas magagandang klase, may mga mas branded, no? This is a standard motor. Okay? Makikita nyo, yan, ito ang itsura ng motor. Nandyan is the carbon brush, etc. Terminal, contact, nandyan yun. Okay? This is the pinion gear. Okay, yan. Yan, ha. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga basic. Then, dako tayo rito. This is the spring. Yan. Normally, ang spring, merong wear and tear pag hindi na ire-rest. Pagkatapos mo maglaro at hindi mo ni-rest, present ang wear and tear. Bakit? Ito, nakapigato. Ito, mapapansin nyo, medyo bengkong, letter S na siya. No? Ito, bago kasi to, kaya wala pa tong bengkong. Kung mapapansin niyo, straight na straight pa siya. Napakaganda pa nung winding niya, yung pagkakaikot niya. Pag ito, medyo gastado na, medyo nakaganyan na siya, nakalihis na ganyan, no? Ayan. Okay?
Yan. Yan yung isang palatandaan na pag yung unit yan, hindi natin na i-re-rest ng maganda. Nagwe-wear and tear din to. Ngayon, kasabay ng pag-wear and tear nito, saan ba ito nakakabit? Siyempre, sa cylinder and sa piston. Diba? Okay, yan. Yan ang spring ha. Hindi ko lang sure, hindi ko lang kabisado kung ilang SP to, kumbaga kung ilan yung force niya, yung puwersa niya, no? Hindi ko lang alam, hindi ko lang kabisado. Okay? Pero ngayon, ito yan. Okay? Then, ito yung battery. Ang battery na ginagamit natin is normally sa atin hindi ko lang alam sa iba, pero sa atin, normally ang ginagamit na natin na battery is yung upgraded version like this. Okay? Li-poly. Tapos, ang ginagamit natin charger is a smart charger like this. Hindi ganito ang itsura, pero yung function is same lang. Okay? Ayan. Yan yun, no? Then, dako tayo ron sa masasabi natin na ito yung pinakapuso, yung motor, pagdating sa AEG. Ito yung pinakapuso kasi ito yung nagbibigay ito yung nagpapagalaw ng mga components na to. Ayan ito yung nagpapagalaw. Ngayon, masasabi ko na ito yung utak. Okay, yung gearbox. Kasi yung gearbox, siya ang nagde-distribute ng kung ano ang dapat gawin ng isang rifle. Diba? Siya yung nagdi-distribute. Dapat ba yung rifle hindi pumutok? Ilalagay niya sa safe. Diba? Ilalagay natin sa safe. Pag gusto natin pumutok ng single fire, siya rin yung magdi-distribute nun. Siya yung magpapagalaw nun. Kasi, ise-select mo sa single fire. Pag gusto mong full auto, siya rin ang magpapagalaw nun. Kaya, siya yung pinaka-utak na matatawag ko. Ngayon, sa utak, components ng utak, maraming parts yan. Yun nga, tulad ng spring, tulad ng mga spring guide, okay? Tulad ng ng cylinder, tulad ng piston na yun nasa loob, no? Hindi lang maipakita nasa loob, pero ayun yun yung color blue, then air seal nozzle. Kumbaga, yung utak, marami siyang alipores, marami siyang galamay, marami siyang tauhan para ma-perform yung trabaho ng isang unit. Kaya nga mga Carsop, palagi ko sa inyo sinasabi, it's not advisable na bumili ka ng second hand unit. Sa pagbili mo ng second hand unit, ang daming moving parts sa loob nito. Diba? Paano yung kung binili mo second hand unit is hindi naman naalagaan ever since from the start. Isa lang sa maliit na components nito ang magloko, kahit terminal lang, kahit maliit na spring lang, kahit maliit na stopper lang, kahit ma-loose thread lang yung mga tornilyo, isa lang doon ang magloko, masakit na po sa ulo yan, yung unit ninyo. Okay? Kaya hindi advisable bumili ng second hand na airsoft, especially AEG. Okay? Yan ako, advice ko lang naman yan, no? Advice ko lang. Okay? Yan. Natapos tayo sa GBBR, natapos tayo sa AEG. Guide lang rin naman to para kung ano yung gusto nyong pipiliin. Dadako tayo sa GBBR. Okay. Ito naman ang magazine ng GBBR. Kung tutusin, magkaparehas lang. Halos wala naman pinagkaiba. Mas mahaba lang ng bahagya. Pero, in terms of size, parehas lang. Mas mabigat ang magazine ng GBBR. Mas mahal din ang magazine ng GBBR. Kasi bakit? Ito. This is the magazine of the GBBR. Meron siyang output valve. Pagturo. Kuha tayo. Ito. Meron siyang output valve. Ito yung responsible sa pag-regulate ng lumalabas na hangin. Sa pagpitik ng valve knocker sa kanya, maglalabas siya ng hangin. Meron din siyang inlet valve. Inlet valve, dito pumapasok yung mismong gas. Okay? Yan. Ngayon, itong unit na to, magazine to, dito nilalagay yung bala. Okay? Dito nilalagay yung bala. Tayo ng pump ng bala. Nasaan na yung ano dito? Dito nilalagay yung bala, ha? Ngayon, maglalagay tayo ng bala. Ang panlagay ng bala ng GBBR is ito, loading stick kung tawagin. Yan. Saan na ba yun? Reloader na. Okay, ayan ha. Magpapump tayo. Kung mapapansin ninyo, pakita ko muna to ha.
meron siyang 5, ito, 5, 10, 15. Ibig sabihin, 15 BBs ang maximum na capacity nito pag nandito tayo sa guhit. Okay? Ngayon, lagyan natin. Yan. 15 BBs. Okay? Yan, i-inject natin dito sa mismong ito. I-inject natin, ha? Tatapat ko sa inyo para makita ninyo. Okay, then, ito. By the use of this, kita ba? Ayan, ayan. Itatagilid ko na lang, ha? Ayan. Ayan. By the use of this, itutulak yan. Ayun. Okay. So, ang nalagay natin is 15. Okay? Ayan. Ngayon, lalagay ulit tayo ng another 15. Kasi, itong magazine na to is maximum of 30 rounds only. Ayan. Lagay ulit tayo ng another 15. Okay? Maximum of 30 rounds ang isang magazine ng isang GBBR. Ayan. Okay. Ayun. So, dalawang 15 to. Ngayon, pwede pa ba lagyan? Hindi na. Kasi, yun na yung pinaka-maximum na pwede mong ilagay sa kanya, which is 30 rounds. Okay? Ngayon, sige. Ilabas natin. Bilangin natin kung 30 rounds nga. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 28, 29, 30. Okay. 15. Ayan, ha. Papakita ko sa inyo. Ito, yung lahat ng bala na pwedeng malaman ng isang GBBR rifle. 30 rounds. Ayan. Pakita natin lahat. Ayan. Yan, yan. Ito, yung bala na laman ng isang GBBR rifle magazine. Ayan. Lapit natin dyan, ha. Ayan. Yan. Okay. 30 rounds. Okay. Yan yon. Ngayon, dako tayo sa AEG. Ito. Kailangan to. Ayan. Okay. Ngayon, dadako naman tayo dun sa AEG. Itong AEG is full metal magazine na rin. Yan, ha. AEG, automatic electric gun, ha. Okay. Yan. Full metal na rin to. Ngayon, kabaliktaran naman dito. Kung dito sa GBBR, kailangan natin gumamit ng reloading stick. Tapos, 30 rounds ang malalagay. Dito, bilangin natin, tignan natin kung ilan ang malalagay. Okay? Ngayon, to. Meron siyang gear sa ilalim. Kung tawagin yan, ito yung kinakamot. Okay? Ngayon, meron opening sa ibabaw. Kung tawagin dito, dito binubuhos yung mismong bala. Ngayon to, gamit tayo ng bala, hindi na tayo gagamit ng reloader, ha? Kasi, for sure, hindi kakasya lahat to. Kasi, ang isang AEG, tignan natin kung ilan ang malalaman niya. Okay, kamot ko lang, ha? Para mapuno natin ng gusto. Ayan, o. Ayan na, o. Diba? Kinamot ko lang, tapos punuin natin. Para gusto ko kasi ipakita sa inyo kung ilan talaga yung malalaman ng AEG versus sa GBBR. Para at least kayo, alam niyo na rin kung ilan yung, kung ano yung gusto niyo, yung gusto niyo sa dalawa. Yung pipiliin niyo sa dalawa. Okay? Yan, okay. Ito, punong-puno to, ha. Punong-puno to. Ayan, kinamot ko pa nga, oh. Ayan, kinamot ko pa. Ibig sabihin, punong-puno, oh. Ayan, punong-puno siya. Okay? Ngayon, labas natin, mga ka-airsoft, ha. Tabi muna natin yan. Ilalabas natin yung bala nito. Okay? Okay. 1. Ayan, ayan. Kamot ulit natin, ha. Hindi ko na siya re-refillan, ha. Okay. 2. Ayan, ha.
Be. Mga ka-airsoft, ano sa tingin nyo? Ano yung mas maraming maloloadan? Bala na pwedeng pumutok? GBBR or AEG? Yan. Okay. Okay. Yan. Yan na. Okay. Magandang araw, bossing, sabi ni Jasper Ian Calleja Pales. Good noon po, sabi ni Bray Lusabia. Ayan. Okay, yan ha. Ayan yung lumabas sa isang AEG. Okay? Okay? Ayan ha. Sagot naman, ano sa tingin nyo yung mas marami na kayang iputok? Dito ko na lang palabasin, medyo matagal eh. Dito na lang, ayan, dito. Buksan na lang natin. Ito yung capacity ng isang AEG ha. Oops! Malikot. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Okay, wala na. Ayan o. Wala na. Ito mga ka-airsoft yung AEG. Ito yung GBBR. Okay? Yan, comparison lang naman to. Wala naman tayong intention naman nila, pero comparison to between the two. Okay? Ito yung AEG which is 30 rounds. Ito yung GBBR which is times 10, 300 rounds of BBs. Ibig sabihin, yung isang magazine ng GBBR is 300 rounds times 10 na katumbas ng magazine ng isang AEG. Okay? Yan, di ba? Kaya ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mong mangrat-rat, syempre, dun ka ba sa GBBR or dun ka sa AEG? Yan ang tanong ko sa inyo. Kung ikaw gusto mong rumatrat, sa tingin mo saan ka mapagbibig dyan? Sa GBBR or sa AEG? Mag-e-enjoy ka ba sa rat-rat na 30? Or mag-e-enjoy ka sa rat-rat na 300? Comment down below mga ka-airsoft. Babasahin ko yan. Gusto ko malaman ang inyong kasagutan. No? Yan. Mag-e-enjoy ka ba sa rat-rat na 30 rounds? Or mas enjoy ka sa tingin mo sa rat-rat na 300 rounds? Yan, di ba? Yan ha. Ito, doon sa mga bago na dumating, ito yung laman ng magazine ng GBBR which is 30 rounds at ito naman yung laman ng magazine ng AEG which is 300 rounds. Ayan, no? Wow, dami! Sarap gamitin yan, boss, sabi ni Christopher Pagar. Good day, boss, big man, sabi niya. AEG, boss. Yun. Sabi ni Christopher Pagar, thank you, sir, for participating. Okay. Sabi ni Sir Christopher Pagar, mas madami yun sa AEG, which is tama naman talaga. Diba? Okay. Yan. Okay. Ngayon, iiwan muna natin yung mga BBs. No? Iwan muna natin yan, yung mga BBs. Dako naman tayo, mga ka-airsoft, dito sa, look, check mo kung continuous ito. Dako naman tayo dito ulit sa GBBR. Okay? Yan. Kung makikita ninyo, ang GBBR, napakasimple lang, napakakonti lang rin ng mga pyesa, di ba? Hindi naman ganun karami kakomplikado ng isang AEG. Kasi ito, bukod sa marami na siyang pyesa, katulad nito, isa sa pyesa niya to, di ba, gearbox? Marami pang pyesa sa loob to, no? Kung bibilangin natin yan is almost hundreds of different small parts ang nandito sa loob na to. Ang nandito sa utak.
O, yan ha. Kaya, ulitin ko, lagi ko sinasabi sa inyo, hindi advisable na bumili ka ng second hand, especially AEG. Kasi, hundreds of moving parts, isa lang dyan ang magloko, isa lang dyan ang masira, masakit na sa ulo. Okay? Ayan. Yan yun. Okay? Yan. Spring, GBBR, gearbox, motor, battery charger, magazine, BBs, upgraded battery. Ayan. Okay? Ayan yan. Ngayon, meron ba mga tanong muna? Bago tayo mag-proceed, baka meron kayong idagdag, gustong malaman. For me, mas mag-e-enjoy ako sa AEG. Sulit po load ng BBS. Okay. Sige. Okay. Darating, ito. Step naman tayo dun sa, kasi pinagbabangga natin di ba? Comparison. Okay. Ngayon, ito yung bala ha. Ito yung bala ng GBBR, ito yung bala ng AEG. Ito yung kayang i-load na bala ng AEG. Ganito karami. While compared to this. Ngayon, dadako naman tayo, doon naman tayo sa gas. Okay? Ang GBBR is powered by a green gas. Okay? Green gas. Ang AEG is powered by a battery. Okay? Okay. One canister, ito yan. One canister of a green gas is, alam nyo ba, equivalent to 20 magazine only. Okay? O, sige, sabihin nyo ng sabihin nyo ng matipid kayo. Matipid kayo, no? Patay kalkyo. Sabihin nyo ng, one green gas is napaabot nyo ng 22, sige, 23 na. Sige. 23. Okay? Times 30. 690 rounds. Dapat meron tayong scoreboard. Sandali, kuha tayo scoreboard. Pengi akong notebook. Gagawa akong scoreboard. Scoreboard. Nasa nyo? Ayan, okay. Yan ha. Yan. Gagawa tayong scoreboard. Para at least alam nila, diba? Okay. GBBR. Ayan ha. GBBR AEG. Okay? Ayan. Ipagpalagay na natin na itong magazine na to GBBR, 23 na refill ka dito. Okay? Pagpalagay na natin na 23 refill ka. Yung 23 na refill is katumbas ng 30 rounds times 23 na refill. Okay? Equals 690. Okay? Makakaputok ka. 690 rounds. Okay? Ayan ha. Okay, 690 rounds. Ngayon, dako naman tayo dito sa battery. One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Okay? 10 nito. Bawat magazine is 300 rounds. Okay? Yan. So, ten magazine times 300 rounds equals 3,000 rounds.
Yari. Umipit yung magasin. Tara, bigay ko. Oh, sige. Oh, yan. 3,000 rounds. Okay, di ba? Kung sa GBBR, yung isang bote mo na canister, makakapagpaputok ka ng 690 rounds. While sa AEG, yung isang full charge mo ng battery is makakapagpaputok ka ng 3,000 rounds. Sa tingin ninyo, mga ka-airsoft, ano yung mas sulit? Gusto ko kayo yung sumagot. Ano yung mas sulit? Ayan. Ayan. Kung naglalaro ka sa field, AEG na ako. Pero kung practice at libangan lang, GBBR. Pero depende pa rin sa GBBR. Ang ganda nung comment na yun ni Bernard. Nawala. Sayang ko. Bernard, comment mo ulit yun. Ba't dinilit mo? Ang ganda nung inputs mo. Gusto ko yun. Mga ka-airsoft, yan. Sa tingin ninyo, ano yung mas sulit? Yung 690 or 3,000? Ayan, sagot kayo. Okay na. 690 or 3,000? Okay. Tagal Mukhang tulog ang ating mga ka-airsoft Okay, sige. Mamaya yan. Mamaya magigising yan. Okay? Yan, kayo nang humusga. Pero kung in terms of pagiging sulit, lagyan natin ng ng red marks. Wala tayo ibang color dito ng pencil pen, ball pen, ganon. Ball pen na red. Meron dyan. Pengi ako. Sabi ni Christopher Paga, 3K boss. Ayan. Okay. Lalagyan natin ng marka to. So, sa pagiging sulit, yan. Okay. Yan Sa pagiging sulit, so, panalo si AEG. Kasi siya yung may marka, di ba? Yan. Okay. So, doon naman tayo sa when it comes sa pag naubos to. Okay. Ito, pag naubos ito, hindi mo siya pwedeng ipa-refill. Okay? Hindi ka pwedeng pumunta sa vulcanizing, ipa-refill siya. Hindi mo siya pwedeng lagyan ng hangin. Ito, disposable. Okay? Ayan, lagyan natin Next natin, GBBR, dispose. And buy. Okay. Ayan. Yung GBBR, ito, pagka naubos, i-dispose mo tong lata, then bibili ka ng panibagong canister. Okay? Ngayon, itong AEG, anong gagawin mo? Pag ito, naubos yung charge, anong gagawin mo? Recharge. Dahil, rechargeable ang battery ng isang GBBR. Okay? Mga airsoft, again, I am not here to promote between GBBR or AEG. I'm not here both airsoft yan, no? Kaya lang, may mga nagre-request sa akin ng pagbanggain ko yung GBBR and AEG. Okay? Ayan. So, in terms of pagiging sulit, in terms of pagiging easy access, ano sa tingin niyo yung mas easy? Malamang sa malamang yung AEG kasi i-charge mo lang siya. Okay? Ayan. Yan Ngayon, in terms of pagiging reliable tayo. Okay? Sa reliable tayo. Mas sulit ang AEG, Sir Bigman. Okay. Kung naglalaro ako sa field, AEG na ako. Kung practice at libangan lang, okay? GBBR, pero depende pa rin. Takaw magazine nga lang ang GBBR at GBBR kasi nagbibigay ng additional satisfaction dahil may blowback para kang bumabaril ng tunay. Okay. Mamaya malaman natin yan
Mamaya malaman natin yan. Okay? Ngayon, dun tayo, dako tayo sa pagiging matibay. Okay? Sa pagiging matibay, sa pagiging reliable ng mga unit, ha? Okay. Okay. Ang GBBR is, makikita nyo, napaka-konti lang ng parts. Bolt, fire control group, both, merong half-up rubber, may half-up chamber. Hindi na natin isasama yung meron sila parehas. Pero, ito, yan. Diba? Ito lang, at saka ito, magazine, green gas, tapos ang laban. Okay? So, ibig sabihin, less parts, less ang mga chances ng mga bagay na pwedeng masira. Okay? Okay natin. Less parts. Ito, more parts. Oh, yan ha. Yan. Yan. Less parts kasi kaunti lang eh, 'di ba? Kaunti lang yung pwedeng masira. Ito, more parts. Ito, marami. 'Di ba? Halimbawa, nasunog ang motor mo, problema yan. 'Di ba? Halimbawa, nasira ang charger mo, problema yan. Halimbawa, nasira ang battery mo, problema yan. Halimbawa, nag-loose na yung spring mo, problema yan. Halimbawa, nasira ang gear mo, which is nasa loob, problema yan. Halimbawa, yung piston tip ng airsoft mo, nabungi, problema yan. Halimbawa, nabungi yung pinion gear mo nang hindi naman inaasahan, problema yan. Ibig sabihin, the more na maraming parts, the more na maraming moving parts, the more na mas mataas yung chances ng masira. So, sa pagkakataon nito, ibibigay natin yung trophy kay GBBR. Siyempre, di ba? Ibibigay natin sa kanya yung score kasi less ang chances niyang masira eh. Di ba? Okay, yan. Okay. So, dako naman tayo doon sa, siyempre, yung paborito ng karamihan. Okay? Yung FPS. Ayan. Paborito ng marami to eh. Sa totoo lang, FPS. 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 Okay. Okay. Yan. Ito na ha. Okay. In terms of FPS, ilan ang normal na FPS ng isang gas blowback rifle? Okay, no? Ilan ang normal na FPS? Normally, ang FPS ng isang gas blowback rifle is ranging 380 up to 400. All stock. Walang ginalaw, walang pinalitan, wala ni kahit ano. 380 to 400. Okay? Ngayon, dako tayo sa FPS naman ng AEG. Normally, ang isang FPS ng isang AEG is ano? 400 to 420. What I'm talking about is the standard size of AEG, CQB or RIS or long barrel, okay? Masasabi natin na ang FPS niyan is between 400 to 420. Okay? So, ibibigay natin yung trophy, ibibigay natin yung award sa AEG. Okay. O, dakot ay, mali. Tingin nga ako ng marker na red. Red or marker na ibang color, may color. No? May bibigay natin ke FPS ke AEG. Ngayon, dako naman tayo dun sa rate of fire na tinatawag. Lucas, wala naman dyan. Alam mo namang wala dyan, di ba?
doon sa loob ng bahay, merong red ballpen doon. Okay. Ayan, rate of fire. Dadako tayo sa rate of fire. Ang rate of fire, ano ba yung rate of fire? Ito yung bilis, okay ito yung bilis ng putok in a matter of minute o in a matter of a second. Okay? Normally, ang mga GBBR, dahil doon sa recoil, is mababa lang ang rate of fire. Diba? Dahil sa recoil nila, dahil humampas yun papapapa, di ba? Mababa ang rate of fire nila, which is nasa between 10 to 12 rate of fire only. So, okay, 10 to 12, okay? Ngayon, rate of fire, ang AEG, normal, stock, dahil nga wala siyang gaanong recoil, is ilan ang rate of fire niya? Ang rate of fire ng AEG is between 15 to 18 rate of fire in a matter of seconds. Yan, okay, no? Ibig sabihin, yan yung mga yan yung mga standard na AEG na setup, okay. Hindi, sorry. Ang GBBR is 10, okay? 10 rate of fire per seconds. Ibig sabihin, 10 putok or 10 bala yung lalabas every seconds. Okay. Ngayon, ang AEG naman is normally is between 13 to 15 rate of fire every seconds. Okay? Yan, pwede yan. Yan. Para bilo, para pula. Ayan, okay, pula. So, kanino natin ibibigay yung trophy? Kanino natin ibibigay yung award? Kay GBBR ba? Or kay AEG, no? Kasi may mga taong gusto mataas yung rate of fire. May mga taong okay lang sa kanila, wala silang pakialam sa rate of fire, no? Pero kung ako personally ang tatanungin nyo, rate of fire matters sa akin, no? Kumbaga, ibibigay ko yung trophy kay AEG. Yan, binigay ko yung trophy kay AEG this time, Okay, dako tayo dun sa sinasabi kanina, yung sa recoil. Okay? Yung sa recoil, okay, we all know talaga may recoil ang GBBR. Okay? We all know na may recoil ang GBBR. Merong kick. Meron din namang AEG na merong kick din. Diba? Yan ang good news. Merong AEG na merong recoil. Yung mga high-end brand like Lonex, like Bolt, yan, meron ding mga recoil yan, no? Kumbaga, kung tawagin sa kanila is electric blowback recoil. Okay? EBR. Ayun, yun, no? Ayan, tama ba ako? EBR, oo, yun, meron din may recoil, kaya lang, sadyang mas malakas pa rin talaga ang recoil ng mga GBBR. Lagay natin dyan, syempre, para fair, di ba? Recoil. Ibibigay natin yung trophy, yung award, kay GBBR. Yan. Ayan. Okay, yan. Yan, di ba? Yan, para pair tayo. Ngayon, syempre, walang nakalagay na recoil dito, sorry. Okay, ayan na, di ba? Ngayon, iaano natin yung isa rin sa pinaka-importante sa lahat, yung tinatawag na parts availability. Diba? Parts availability. Okay. Okay natin. Okay.
sad to say, regarding on parts availability, alam nyo ba na hindi hamak na, although mas maraming pyesa talaga ang electric, pero mas maraming available na parts, OEM, replacement parts, replica parts, ang AEG compare sa GBBR. No? Yan, totoo talaga yan. Mas marami available ang parts ng AEG than the GBBR. Upgrade parts, mas marami ang electric than the GBBR, no? Kaya ibibigay natin yung trophy kay AEG. Yan, AEG. Okay. Ngayon, regarding ito na yung pinaka-importante sa lahat. Okay? Upgrading. Ito gusto ng mga karamihan to eh. 'Di ba? Hindi nga mapakali ang bawat user dito eh. Sa upgrading, ang GBBR has a limited parts. Gusto mong palakasin ang GBBR mo, ang meron nun is big man only. Big man lang ang nakakagawa nun, okay? Magpapalit ka ng tinatawag na power bolt. Magpapalit ka nitong bolt na to. Kung tawagin yan, power bolt. Magpapalit ka nito. Okay? Meron kami rito na power reinforced bolt. Normally, ang FPS nito is ilan? 380 to 400 ang FPS ng GBBR. Pero dito sa Bigman, kaya namin patutungtungin yan ng 500 up to 550 FPS. Okay? Magpapalit ka nito. Which is medyo pricey nga lang talaga. Kasi bakit? Sa pagpalit mo nito, okay, ang unang masisira, ang susunod na masisira naman is the stock or ordinary hammer assembly or fire control group ng unit mo. Mapupudpod, mauubos to. Okay? Yan. Kaya, sa pagpalit nito, much better kung papalitan mo rin ng full CNC ang fire control group mo. Kaya, gusto mong magpalakas ng unit, medyo pricey nga lang. Malaki ang aabutin. Kasi, ito pa lang, pricey na tong full steel CNC na ito. Okay? Yan, yan ha, yan. Para at least, nakikita nyo, para at least may idea kayo. Okay? Yan. Sa pagpalit pa lang, medyo pricey na talaga to. Full steel CNC, while this is the alloy cast na material, okay? Ngayon, kung ano yung mas matibay dito sa dalawa, syempre, itong full steel CNC. Okay? Ayan. Ngayon, ito, yung mismong bolt, ayan, power bolt, pwede rin naman palitan. Okay? Ewan ko lang sa iba, pero I think dito lang sa Bigman meron nun. Okay? Ayan. Ngayon, in terms of upgrade, dako naman tayo sa AEG. Sa AEG, maraming pwede kang option na paghugutan para tumaas ang FPS mo. Halimbawa, wala ka pang budget. Pwedeng magpalit ka lang muna ng spring. Pero may limit pa rin, ha? Hindi ka pwedeng magpalit na sobrang lakas na spring. Okay? Kasi, masasacrifice naman ang, number 1, yung motor mo. Syempre, kailangan, kung matindi ang spring na ipapalit mo, yung motor mo is medyo meron torque. Diba? Okay. Ngayon, sa pagpalit mo ng mismong spring is, pwede mo ring isabay kung meron kang budget or kung wala naman, pwede mo ring isabay yung mismong piston. Diba? Kasi magpapalit ka ng malakas na spring. Baka maiwan naman yung piston mo kasi yung piston mo kailangan mapalitan mo rin ng magandang klase as well as sa cylinder mo, as well as sa air seal nozzle mo, as well as sa half-up rubber mo, as well as sa inner barrel mo, as well as sa gear set mo. Okay? Ayun. Kaya, regarding sa upgrade, mas marami kang option, ibibigay natin yung trophy kay AEG.
Ayan, okay. Ano pa ba? Ano pang sa tingin nyo mas sulit ang AEG, Sir Bigman? Sabi niya, true yan, sir. Practically speaking, AEG talaga the best. Ito si Sir Bernard. Kanina, hindi rin makapili talaga ng ano, no? Hindi, ganito. In short, mga ka-airsoft, sa totoo lang, yung airsoft mo is walang all-purpose na matatawag. Yung airsoft mo, dapat ibabagay mo sa klase ng pagkatao na meron ka. Yung airsoft mo, dapat ibabagay mo sa kung saan mo siya lalaruin. Diba? Hindi ko mo yung airsoft ni Alan Villaris, enjoy siya. Hindi ibig sabihin, pag ganun ang binili mong airsoft, mag-enjoy ka na rin. Okay? Yan, katulad nito. Base, hindi pa natin ganong sinaliksik pero based dyan sa basic natin na pagbangga is mas maraming nakuwang pabor kay AEG than the GBBR, di ba? Yan ha. Kaya kayo na lang magsasabi kung ano sa tingin nyo yung maganda para sa inyo, di ba? Kayo na magsasabi, kayo na magtatakda kung ano nga ba yung maganda na sa tingin nyo nakikita ninyo. Okay? Ngayon, doon tayo sa special part nitong unit na to. No? Ipapakita ko sa inyo yung example ng putok ng AEG versus sa, syempre, sa GBBR. Okay? So, ngayon, sabi natin. This is unahin natin to, syempre, isa rin siya sa bida. This is the GBBR. Yan. Papaputok natin to, hindi natin siya hahawakan. Kumbaga, hahayaan natin siya. Tignan natin kung gaano nga ba kalakas yung sinasabing recoil, yung kalog na sinasabi, no? Mas maganda nga sana to kung merong no? Parang anong tawag dito? Yung sa earthquake, no? Yung sa lindol, yung pansukat ng lindol. Kaya lang, wala naman tayo nun, no? Ito, alisin natin to. Ayan. Okay? Para makita ng mga airsoft kung paano kumalog. Okay? Yan. Ito, yung magazine ng GBBR. Okay? Ngayon, syempre, lalagyan natin siya ng hangin. Okay? Wala akong 14 kg rito para sa rifle. Wala? Nasaan? Lumabas? Wala. 14 kg para sa rifle. Wala. Di bale. Gamit tayo. Dapat sana 14 kg. Meron ba dyan? Kuha ka nga. Para makita nila. Kasi 14 kg ang ginagamit sa rifle. Okay, dako muna tayo sa rifle na AEG. Habang kumukuha pa si Lucas ng 14 kg. This is the AEG. Alam nyo naman, normally, ang AEG is a battery operated. Okay? Lagyan natin siya ng battery. Diba? Para makita niyo yung putok niya. Okay, ayan. Meron ng battery. Ilalagay natin siya sa single fire. Okay? Kita nyo, kumakalog din naman, di ba? Kahit pa paano, talagang umuusad. Tignan nyo yung full auto. Okay? Ayan, ha? Ayan. No? Ayan, ha? Sa single fire, umaatras din. May recoil din, konting-konti, di ba? Sa rapid fire, ayan. Ayan. Di ba? Ayan. Yan yung sa AEG. Okay? Ayan. Pareha sila, merong safe pa rin. Meron? Meron yata tayo sa dala natin.
Ngayon, testingin natin itong sinasabi ko. Yung GBBR. Okay? Wala tayong ay, ito! Ayan. GBBR tayo. Nasa GBBR tayo. Nagkagulo na, oh. Lagyan natin ng load itong magazine ng GBBR. Ayan, ha. Okay. Okay. So, GBBR. Nakaano ba to? Paano ba ito igaganon, di ba? Yan, para hindi siya mag-open slide. Okay, yan. GBBR, ha? Naka-dry fire mode to. And dito, para hindi siya mag-open slide. Okay, pasok natin. Okay, yan, ha? Kakasa ko kasi kailangan pinakasa ang GBBR. Okay. Then, single fire. Ayan, mga ka-airsoft, tignan nyo, ha? Walang kukurap, ha? Walang kukurap. Ayan, ha? Ay, ba't nag-open slide? Okay. Dapat nakaganyan lang. Okay. Sige. Okay. Ngayon, ha? Sige, hindi. Iyan na lang natin. Ayan, ha? Ayan. Dapat to, naka-permis lang to. Bakit ganun? Bakit nag-open slide? Dapat alam ko hindi, eh. Dapat dry fire mode lang, eh, di ba? O, yan. Single fire. Nag-open slide siya. Hawakan na lang natin, ha? Okay. Kita nyo, ha? Yan. Meron talaga siyang kick. Meron talagang sipa. Ira-rapid fire mode natin. Ira-rapid fire mode natin, ha? Yan. Okay, yan to. Sinwitch ko into rapid fire. Okay? Ngayon, firing tayo, ha? Partida, mga ka-airsoft, nakapigil pa ako dyan. Andali. Ayan. Partida, nakapress pa ako, ha? Pero tignan nyo. Grabe. Grabe, no? Talaga nagre-recall, oh. Ayun. Yan yung difference niya, di ba? In terms of firepower, yun nga, may recoil to. Dali. Diba? Nakita nyo, in terms of firepower, talaga namang may recoil. Talagang kumakamada. Pero, yun nga, ayan ha, sa recoil, talagang nakuha. No? Firepower, anong category natin maipapasok yun? Pagiging performance. Firing performance. Bakit? Ha? Ayan. Firing performance, no doubt, mga ka-airsoft, ibibigay natin siya kay GBBR. Talaga naman, walang pag-aalinlangan. Si GBBR ang panalo regarding fire performance, di ba? Dahil nakita nyo, papakita ko ulit sa inyo. Natuwa ako, eh. Kasi nagwawala naman talaga, eh, di ba? Okay na yung casing niya? Paano yan, itsura? Tingnan ko nga. Hindi natatama? Alin po ba? Yung sa harap? Hindi na. Bakit? May ano siya. May ano na. Oo, merong konti, no? Tapos yung camera safe. Safe din. Bakit? Ikaw. Hindi correct. Oh. Mahal yan. Oh? 175. Grabe ka. Ganda. Hindi na natama. Oo nga, oh. Grabe yung cellphone ni Lok, oh. GT, ano to? 20 Pro. GT20 Pro by the Infinix. Grabe.
napakatindi pagdating sa gaming. Kailangan isasaldak mo ganun para nakalak. Ayan. Ngayon yan, pakita ko ulit sa inyo. Single fire ulit mga ka-airsoft, ha? Yan. Yan. Single fire. Oh, ayan ha. Single fire. Kasa pala. Okay. Single fire. Ayan ha. Ayan. Yan yung recoil. Ayan o. Ayan o. Talagang nagwawala mga ka-airsoft, di ba? I-rapid fire natin. Tingnan nyo. Grabe to. Grabe. Partida, napipigilan ko pa yan, ha? Grabe, no? So, talaga naman, GBBR, panalo in terms of firing performance, di ba? Ngayon, kayo nang bahalang humusga kung ano nga ba ang the best na unit na para sa inyo. Tatandaan nyo, yung unit na the best na nagugustuhan ko, maaring hindi yun yung unit na the best na magugustuhan mo. Maaring magkakaiba tayo, no, ng gusto. Pero ang suma total, airsoft pa rin tayo nagkakatalo. Okay? Ayan ha. Yan, binigay natin yung trophy nung less moving parts, binigay natin kay GBBR. Yung recoil, syempre, talagang na kay GBBR yan. Then yung firing performance, talaga naman, yung feeling kasi, yun, makikita natin yung kay GBBR. Okay? Pero yung other naman na factor, talagang kinuha ng gusto ni AEG. Okay? Ayan, okay. Ayun mga airsoft, sana natuto kayo. From time to time, maglalabas tayo ng mga ganitong live para makatulong tayo sa ating mga ka-airsoft, no? May pakiusap lang ako, pag may mga ganitong live, share nyo mga ka-airsoft, no? Share nyo sa mga friends nyo para matututo rin sila regarding sa airsoft natin, okay? Mga ka-airsoft, salamat po sa No Face Reveal vlog na ginawa natin ngayon. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Thank you po and have a blessed day to all.